So ayan na nga mga pre, ano, pag-usapan po natin ngayon itong, impeachment nitong si Sara Duterte 'no. Oo. Oo, kasi, basahin po natin ito mga pre. Oo. Ayon dito kay Luistro, proceedings should proceed even if VP Duterte resigns. Patay tayo diyan, 'no? Oo, kahit pa mag-resign itong si Sara Duterte bilang isang, Vice President 'no, tuloy-tuloy pa rin po yung, impeachment, proceedings, 'di ba? Oo, kasi siyempre mga pre, nasimulan na po 'yan, eh. Nag-aabang na po yung taong bayan ng resulta, ha? Oh, 'yun po 'yun. Kailangan po nating malaman kung ano talaga yung katotohanan. Kasi nandiyan na, nasimulan na, 'di ba? So, imbis, natatawa din ako dito kay Sara Duterte kasi imbis na sagutin yung mga paratang laban sa kanya, yung hinahanap niya, technicalities. Ha? Nakakahiya itong ating, Vice President mga pre. Ayan na, ayon po yan kay, Luistro 'no. O kasi nag-aantay po tayo 'no, nag-aantay po tayo ng resulta. Hindi lang po ako, hindi lang po yung nanonood sa akin kundi buong, bansa, buong Pilipinas, Pilipino, 'yan. Oh. Kung kayo po ba yung tatanungin mga pre, 'di ba? Kayo po ba'y, pabor po dito sa impeachment? Kung ako po, okay, pabor na pabor po. 'Di ba? Hindi po dahil galit ako kay Sara Duterte kundi para malaman natin kung ano yung katotohanan. Kasi sabi ng mga Duterte, mga DDS, ay si Sara lang daw yung malinis. Si Sara lang daw yung hindi magnanakaw. Oh. Maniniwala ba kayo dyan sa mga pambobola nila? Ha? Kayo po ba'y, magpapauto? Kaya nasa hindi pa po nakakapag-like. Hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe. Wait lang. Nawala yung mic natin. Okay. Sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, kalembangin nyo na po yan para po maging updated po kayo sa mga uploads natin. So, kayo, anong reaction nyo dito? Comment down below. Pabor po ako, no? Baka mamaya malaman natin na si Sara Duterte nag-resign na para hindi lang matuloy yung impeachment. Aba, hindi pwede. At mag-resign yan, tama po si Luistro, dapat, tuloy-tuloy na po yan. Hindi na po dapat pwedeng pigilan pa yan. Di ba? So, yun mga pre, no? Ngayon mga pre, proceed naman po tayo dito sa next topic po natin. Okay? Ayan, about din po, ito kay Sara Duterte. About din po yan kay Sara Duterte mga pre. Ayan kasi wait lang, nawala yung ano natin. Saglit lang in-update ko kasi itong ano ko, itong OBS ko. Okay, in-update po natin yung ating OBS studio and then wait lang, check lang natin tong ano. Anong nangyari dito? Wait lang Pasensya na medyo humina yung audio natin eh. Di ko makita dito kung saan banda yun. Aayusin lang po natin, okay? Ito na. Ayan. Ayan, medyo malakas na mga pre, no? Inaayos lang po natin. So, ayan, okay na mga pre, no? Pag-usapan po natin itong lawyer po ni Sara Duterte. Siyempre, kasama po si Sara dyan. Ito ayon dito,
VP Sara's lawyer clarifies no declared cash on hand and it's under others. Kasi na, pakinggan nyo itong paliwanag na akala mo lusot na lusot. Okay? Ang tanong ng taong bayan, ito po yung tanong ng taong bayan mga pre, nasaan ang cash on hand sa SALN? Okay? Ang sagot ng kampo, nasa others. Aba, matindi to mga pre, no? Kasi kapag ordinaryong empleyado, naglalagay ng malabong entry, di ba? Sasabihin kulang sa detalye. Yeah? Pero kapag makapangyarihan po, biglang pwedeng itago sa salitang others. Makapangyarihan eh, di ba? Ano ba yan? SALN ba o magic box? Kapag may hinahanap ang publiko, biglang sasabihin, nandyan lang sa others. Parang bata na tinatanong kung nasaan ang sukli, tapos sasagot, nasa bulsa. Somewhere. At ikaw naman, abogado ng vice presidente, imbis na luminaw ang usapan, lalo pang pinalabo. Diba? Pinapalabo po. Team palabo pala to. Diba? Imbis malinaw na sana yung usapan, nangyari. Bakit pati ako nalalabuan? Diba? Napaka ano po. Napaka labo, diba? Ang trabaho ng abogado magpaliwanag, hindi magpahula. Laro po yan, ha? Kung malinaw talaga, bakit kailangang i-translate pa ng sambayanan ang ibig sabihin ng others? Bakit hindi diretsang ilagay kung magkano ang cash on hand? Magkano ang nasa bangko? At ano-ano talaga ang laman po niyan? Di ba? Hindi to simpleng issue. Di ba? Hindi po. SALN ang pinag-uusapan dito. Dokumento at yung pagiging transparent. Di ba? Hindi dokumento ng taguan. Kapag public official ka, obligasyon mong maging malinaw. Hindi pwedeng ang style mo ay bahala na. Bahala na kayong umintindi. Diba? At sa mga tagapagtanggol ng todo depensa agad, yung mga DDS dyan, ha? Tandaan nyo, kapag malinis ang talaan, okay? Hindi kailangan ng mahabang paliwanag. Kapag diretso ang record, isang tingin pa lang malinaw na. Pero kapag paikot-ikot ang sagot, natural lang na magtanong ang tao kung may tinatakpan ba. Ha? Kaya sa kampo nitong si Sara Duterte, ito yung hindi lang mensahe ko to, no? Ito yung mensahe din ng taong bayan. Ang SALN ay para sa katotohanan, hindi para sa word game. Okay? Hindi sapat ang nasa others. Dahil ang bayan hindi uto-uto tapos ginagago nyo pa. Okay? Kapag pera ng opisyal ang usapan, gusto ng tao ng detalye, syempre, 'di ba? Opisyal ka eh. Public servant ka eh. Hindi puro magpapalusot ka lang. Hindi yung sagot na palabo ng palabo, 'di ba? At lalong hindi pagtatago sa likod ng salitang others. Tandaan niyo yan mga didilis. Ha? Tandaan niyo mga hampas lupang didilis na basura. Yan ang inyong ilagay sa inyong utak. Okay? So ngayon mga pre, no? Pag-usapan naman po natin itong si Jinggoy. Okay? Jinggoy Estrada. Mukhang mainit, ha? Agad ko lang. Okay. Pag-usapan naman po natin mga pre. Etong si Jinggoy Estrada. Okay, tanggalin lang muna natin to. Ayan. So si Jinggoy po, no? Ayan.
Ano po yung meron dito? Jingo Estrada back in Philippines after trips to Hong Kong, Macau, Japan. Sana all. Sana all, pa-travel-travel na lang. Yeah? Pagbigyan na siguro natin kasi kumbaga, binubuhos na niya muna yung pagpapasarap ngayon kasi malapit na siya makulong. Di ba? Ano po ba yung mga kaso? Sa ngayon po ang pangunahing aktibong kaso ni Jingo Estrada ay kaugnay pa rin sa PDAF o pork barrel scam. Ayan partikular ang 11 counts of graft sa Sandigan Bayan. Okay? Noong 2025, tinanggihan ng Sandigan Bayan ang misyon niyang ipabasura ang kaso. Kaya tuloy ang paglilitis. Okay? May kaso, 11 counts po. Nako. So, ini-enjoy na po muna ni Jingoy Estrada yung kanyang bakasyon. Enjoy mo lang, Jingoy. Didilis na Jingoy. Magpasarap ka muna sa buhay. Galingan mong magpasarap, ha? Nandito lang kami, handang sumuporta sa'yo pag nakakulong ka na. Papalak pa kami at tatawa. Hindi na nadala. Na-miss yung kulungan. Next time naman po, mga Pilipino, makinig kayo. Huwag na po kayong bumoto sa ganitong klaseng tao. Senador. Baka mamaya, halimbawa lang, makulong si Jinggoy. Paglaya ni Jinggoy, buboto nyo naman. Tatakbo, tapos buboto. Nagpapauto din kayo. Diba? Nagpapauto din kayo. Alam nyo, kakaiba talaga itong mga makapangyarihan tao mga mapeperang tao. Nakulong na sila, magnanakaw sila, tapos makukulong sila, paglabas pwede pa rin tumakbo ng senador. Pero pag ikaw, ordinaryong manggagawa lang, okay, napagbintangan kang nagnakaw, or di kaya nagnakaw ka ng tinapay dahil nagutom ka lang, nakulong ka, syempre magkaka-record ka niyan, paglabas mo, mahirapan ka maghanap ng trabaho. Ganun po yon. Pero sila, ang bilis lang pwede pa silang magsenador. Diba? Nakakasukar na talaga itong mga taong bumoboto pa rin sa mga ganitong klaseng tao, no? Hindi na nadala. So, nagbakasyon pala to si Jinggoy sa ibang planeta. Okay? Pagbalik niya, syempre, nagpakasarap muna siya doon. Senador, nagpakasarap doon. Diba? Kumusta kaya yung trabaho nito? Bilang senador, nagagampanan pa kaya? Ha? Di ba bayan muna bago pasarap sa sarili, buhay? Ano nangyari? Ayan si Jinggoy, kakabalik lang ng Pilipinas. At least, natikman niya yung mga masasarap na ulam doon. Mga pagkain, yung nakagala siya kung saan-saan. No? Pagdating kasi sa kulungan, pag ito'y mawarrant na, wala nang ganon. Kayo mga pre, anong reaction nyo dito? And comment down below para naman po mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang reaction. Okay? Ilagay muna natin tong isa dito. Okay? Ayan, comment nyo po kasi ako po ay nagbabasa ng inyong mga komento mga pre, no? Pero ito na ngayon mga pre. Ito yung ilagay natin sa screen. Pag-usapan naman po natin itong si Queso. Okay? Cheese Escudero mga pre. Nakalimutan kong ilagay sa screen yung ating bida ngayon na si Cheese. Okay? Ayan. Nakalimutan ko po, pasensya na. Wait lang Okay. Mal! Yung kape. So, yun. Naubusan tayo ng kape. Pag-usapan po natin ngayon itong si Cheese Escudero mga pre, no? Eto mukhang umiinit na naman yung eksena ngayon sa politika. Eto ang Office of the Ombudsman mismo humihirit ng precautionary hold departure order laban kay Senador Francis Escudero at sa umano'y bagman
Na si Maynard Ngu. Ngu. Ibig sabihin yan, baka gustong pigilan na paglipad habang may iniimbestigahan. Kasi sa Pilipinas, pag ikaw ay may kaso, ang style ng mga bulok na magnanakaw, lalabas ng bansa, magpapagamot ko, no? Hoy, Chase, wala ka naman siguro sakit, ha? At dito papasok ang tanong ng taong bayan. Ito po yung tanong ng taong bayan. Kung malinis, bakit kailangang kabahan? Kung walang tinatago, bakit may ganitong galaw? Yung galaw na gasgas na palagi na nating napapanood. Na pag may kaso ka, lalabas ng bansa, doon magtatago. Katulad ni Saldico. Pero mas matindi rito, nabanggit mismo na may seryosong paghahanda umano ng kasong plunder. Hindi ito simpleng chismis mga pre, pangkanto. Hindi ito, totoo po ito. Kapag ombudsman na ang nagsalita, ibig sabihin may gumagalaw, okay? Sa likod ng kurtina. Ngayon, ito ang nakakatawa sa kampo ng mga Duterte at mga abogado nilang mahilig mag-lecture sa batas. Kapag kalaban nila ang iniimbestigahan, sasabihin nila, rule of law, due process. Diba? Pero kapag pangalan nila ang kakampi nila, ang nadadawit, biglang script ay politically motivated. Sana all. Ano ba talaga? Batas para sa lahat o batas? Batas lang. Kapag pabor sa inyo. At sa mga abogado na parang laging naka-ready, okay, naka-ready po ang mikropono para ipagtanggol ang hindi pa naipaliwanag. Kunting hiya naman po. Okay? Mahiya-hiya kayo, kakapal nyo. Last na yung kape nyo na. Kape po tayo. Hindi po ako si Ka-Coffee, ha. Shoutout kay Ka-Coffee. Ito hindi po lahat nadadaan sa presscon at technicalities. Okay? Minsan, ang taong bayan gusto lang ng simpleng sagot. May pera ba? May sabuatan ba? May nakinabang ba? Okay? Kasi kung wala, ilatag ang ebidensya. Kung meron, huwag magpaikot-ikot. At sa mga Duterte na sanay sa yabang at pananakot, iba ang panahon ngayon. Iba na. 2026 na tayo. Okay? Hindi sapat ang malakas na apelyido para takasan ng tanong. Okay? Hindi habang buhay uubra ang sigaw, drama at pa-victim. Dahil sa huli, kahit gaano kaingay ang depensa, kapag dokumento ang kalaban, tahimik ang script. Mananahimik talaga yan. Okay? Kaya mga pre, kayo po, anong inyong reaksyon dito sa ating video ngayon? Comment nyo na po yan para naman mabasa po natin yan. Ayan. Cheese! Tabi ka muna, cheese. Ayun. So yun mga pre, hanggang dito lang muna po yung ating video. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads natin. At syempre, may TikTok po tayo dyan, may Facebook page po tayo dyan. I-follow nyo na po yan. Ang aking Facebook page ay dalawa. Ballpoint Man 2.0 at Ballpoint Man 3.0. Okay? I-follow nyo na po yan mga pre. Syempre, hanggang dito lang muna yung ating video. Magkita-kita po tayo sa susunod video. Ingat po kayo lahat. Magandang araw po sa inyo.